to, para makakuha ng magandang reaction, kailangan sumayaw-sayaw pa. Hayop ka? Tingnan mo, sobrang boring kasi, no? Tingnan mo si Sak na bagong batak, parang inaantok na. Tingnan nyo, tayo dinadamay pa yung pagdidis, kaysa doon lang daw mas nakilala. Tangina, di ba sa pandidis ni Sinyo sa asawa mo, doon lang din sumikat yung tanginang yan? Doon lang sumikat ang tanginang yan. Ang pinagkakaiba lang, ako dahil sa pangdidis, ako yung pinalakpakan, ikaw parte ka ng pangdidis na ikaw yung pinagtawanan, tanginang yan. Game! Huling round na. Di ba kilala kang mahilig mandamay ng anak ng kalaban? Okay. Kinwestiyon niya pagiging tatay ni Zaito, yung tao daw palpak. So pagpag daw yung pinapakain sa pamilya, yun ang sa akin tumatak kasi sino ka para pagsabihan yung taong maayos na palaki yung tatlo niyang anak? Dekada na yung nagpapakapapa. Ikay buwan pa lang na nagiging amabay. Kumbaga nasa level 1 ka pa lang ng pagiging tatay. Nagtatayo ka pa lang ng tahanan. Yung pinupuna mo, isa ng subok na haligi ng bahay. Kupal! Di ba? Tas yung premyong isang milyon, pang bibili niya lang daw ng bag ni Ann. Talaga? Ganong regalo mas mahalaga? Dude, maging mabuti kang ehemplo sa anak mo. Yun yung pinakamagandang regalo mo sa kanya. Regalo. Nakuha niyo yung essence? Tapos na tayo sa past at history. Walang nakakuha ng present. Present. Past, history, tangina. So future naman. Future, hinaharap. Yung susunian? Alam nyo, di ako bumababa sa ganyan, pero iba to. Game! Hindi ako nag-iimbento pag sinabi kong pinakamalibog si Ann Mateo. Paano ko nalaman? Paano hindi ko malalaman, lagi mong kinikwento? Nagdodota kami ni Sak. Nasa kabilang linya tong si Gago. Biglang pare, andyan na naman si Ann, may daladalang vibrator, out mo na ako. Tangina, real talk. Kami ni Sak talaga na pa. Yo, did that nigga really just say that? Di ba? Kaya gano'n na lang kung bastos-bastusin siya ng mga nakakalaban mo sa entablado. Kasi ikaw mismong asawa, sinasa publiko yung mga bagay niyong pribado. Pinagyayabang mo, wala kayong kumalat na skandal ka mo. Ikaw mismo naglalarawan nung kanyang kalaswaan sa isip ng mga nakakasama mong tao. Di ba? Di na ako magugulat kung maraming nakakaalam nito na tinitext mo. O kahit si Phoebus, bigla mong tawagan para ikwento mo lang yung pagsisex nyo. Tasang malupit dun, pag sinagot ka lang ng, let's go, Sheyi, let's go. Kupal! Bastos na asawa! Hoy! Baka nakakalimot ka, siya yung tumulong sa'yo nung palaos na yung karera nito. Nilapit ka sa mga sikat na vlogger, record label, para ulit magkarakit ka, bro. Nagka-followers ka sa pag-i-stream, gamit kanyang dede, pinang-aakit ano.
Nagigets niyo yung pattern? Nagigets niyo yung pattern? Gusto niya nadadamay si Ann para pag-usapan because that's how he makes bread. Para sa views, para sa clicks, like na like niya yung hatred. Kahit nung di pa sila kasal, gatas na gatas mo na iyong babe man. Di pa nag-a-aido yung fiancé, nagamit mo na sa engagement. Kaya ganun na lang, di ba? Kaya okay lang sa kanya na tira-tirahin yung taong dahilan kung ba't siya nandyan. Si Ann yung pagpipiestahan sa Facebook feed, tas ang nabubusog ay ang tanginang yan. Siya yung nilalait, ikaw nag-aabang lang. Siya yung tinitira-tira, pero ikaw yung nagkakaroon, dala ng mga panlaman tiyan, tanginang yan. Di ba? Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Wala na kasi siyang hype, kaya kailangan niya yung misis niya lagi. Para yung atensyon natin ma-focus doon sa may katawan para lang pagtakpan kanyang pagiging nobody. Kasi, real talk pare, kung walang Ann Mateo, matagal na dapat walang Seyi. Isipin mo yan. Ang masaklap, naghuhubad siya ng damit nang mabihisan ka lang. Papost pa yan na sumali lang daw sa dito kasi yung magcha-champion may ring. Di mo naisip, sampal sa misis mo yon, walang yaka? Bugo nga pagkabana. Naghahanap ka pang ibang ring, pare, wala nang kasing mas makalaga sa singsing na suot-suot ng iyong asawa. Ganto man damay ng pamilya. Tas ikaw lang yung solong nakata mo. And bitch, I son you so bad, tatawagin akong lolo ng anak mo. Dinipensahan ko pa iyong misis kung di mo natatanto. Puta, talo ka na nga na in love pa sa akin asawa mo. Kaya kitil ka sa akin, gago. Kahit si Phoebus pa iyong amo, kahit may assist ka palang hurado. Ang kaso, di marumi ang DDS. Ika'y malinis din na ba? Two-faced talaga si Sixth Street no? The duality. Grabe, mga pandadamay lang daw ang mga linya kong tumatak. Sinisermo na niya ako sa pandadamay. Tapos biglang dinamay niya si Sak. Grabe, sabi ko na dadamay na naman asawa ko. Akin na tong nakutuban. Naiinggit ka ba? Kasi kayo ng asawa mo hindi nagtutulungan. Kung makadis sa asawa ko, talagang antindi. Sorry na pre, kung yung asawa mong si Lorraine ay walang silbi. Tsaka puro kasinungalingan. Puro lang chismis. Parang sa The Buzz, parang si Tito B. Ako, may proof yung mga bara ko. Ikaw, kahit kailan di tayo nagkalaro ni Sak, ilang beses ko binuhat yan, wala ka dun sa match history. Yawa na to. Parang gago. Maging magandang ehemplo sa anak ko. Tarantado. Buhay na yung anak ko kahit habang buhay na akong di magtrabaho. Guys, sabi mo kay Akata, kung salbahe talaga siya, huwag siya magmaskara at magtago sa ibang muka. Putang ina mo pala Sang-ayon ako sa'yo. Reklamo? Wala. Favor meron. Pwede ba sabihin mo din yan kay Putsch? Gawain niya kasi yan Actually, buong dong gago. Kaya mo ba sila pagsabihan? Sige nga. Yan.
Diyan ako may problema. Puro ka preach sa ibang tao. Ang dami mong kuda, pero sa sarili mong bakod, di mo magawa. Parang yung binanggit ko kanina, pinagtatanggol si Badang. Yung kaso hayaan daw sa korte dumaan. Pero sa extrajudicial killings, no comment naman. Kasi, well, proud siyang DDS. Siyempre, Davao resident siya. Nakita ko sa DP mo sa FB, si Taylor Swift daw president niya. Yung ba ang reason, ha? Ba't gusto mo ang EJK, ha, 60? Yung mga naaakusahan, gusto mong maparusahan quickly para lang mapatunayang isa kang Swiftie? Buti pa sa pagiging Swiftie, vocal ka. Sa importanteng bagay, hindi. Alam kong aware ka sa putukan sa paligid, hindi ka bulag pipi at bingi. Si Taylor Swift nag-stand up sa Tortured Poets kahit mabigat pa ang makabangga. Tapos itong battle rapper sa importanteng battles di makapagsalita. Nung na-expose kayo, pinadelete nyo yung video. Bakit? Yung katotohanan di nyo kaya tanggapin? Alam mo bang dahil doon ang naging dating yung art form madali lang manipulahin? Napupolitika na rin? Ano yon? Mula ngayon, lahat ng labang may nabanggit na di nyo trip, papadelete nyo na rin? Ikaw naman walang imik na atim mong palampasin na yung boses ng sining ay kanilang tanggalin. Yung sining na nagbigay sa'yo ng boses, hinahayaan mo ganyanin. Ikaw naman, Phoebus, wala kang bayag, putang ina mo, takot ka rin! Yung ginawa mo kay Zaki, mali, walang maling ginawa si Zaki kahit balik ta rin. Ganito ang bunga pag walang pagmamahal at puro lang pera ang tinanim, kaibigang. Kaibigang kita, kaya kita nire-real talk. Bagay na di mo kayang gawin! Saan ka ba natakot, Phoebus, ha? Sa Babala Part 2? Alam mo kung ano nagra-rhyme? Demanda nyo ako, baka sampaling ko kayo ng ratbo. Tingin nyo, kaysa paboran ng batas ang freedom of speech at artistic expression, mas bibigyan nito ng value ang fragile ego ng mga iyaking rapper like you? Irespeto nyo ang korte, di sila tulad nyong mabababa IQ! Zaki, huwag ka papatalo sa nag-a-abuse ng batas as long as ang sinasabi mo ay true when coming from a place of concern. Brother, I am behind you. Ngayon, alam ko na, ba't to sumama sa mga basura? Kaya naman pala, nagdonggago ang puta kasi pare-pareho kayong mga banta sa kalayaan ng kultura! Pati sa kritiko ng dating Pangulo, nagbanta ka rin. Habang mata nagniningas, wag daw silang pupunta sa Davao pag binomba ng China, Pilipinas. Puta, tama ba yun? Yung pagkatao mo, nasan? Porket hindi ka sundo sa politika, deserve na pagkaitan ng kaligtasan! Ganun ka kababaw mag-isip! Kapwa mo Pinoy, iyong matitiis. Woo! Buti nga, mamatay kayong lahat dyan. Yan, di kasi kayo DDS. Ganun ba yon, ha? Hoy, kakagan bars, pulbura na ata laman ng sentido niya. Hoy, Flubert, bago ka maging DDS, wag mo kalimutan, Pilipino ka! Alam ko po, pag umabot sa puntong ganon, basta Pinoy, welcome sa lugar nyo. Pagpasensyahan nyo na si Flubert. Bars kasi ng bars, na wala tuloy sa lugar yung kalugar nyo. Hoy, alam mo ba kanino nagre-reflect yung maling mindset na tinatahol mo? Banta ka ng banta, di mo napapansin, banta ka na rin sa pinagtatanggol mo. Sixth Street, gising. Huwag mo silang takutin. Buksan mo yung delusional na isip mo at ang realidad papasukin. Alam mo sinong makikinabang sa pag-promote mo ng dibisyon? Iyong isipin, pag ang mga Pinoy watak-watak, mas madali tayong sakupin. Sa times of unrest, dapat lahat ng Pinoy ay magkampi. Hanggat maaari, let's argue less at mas piliing umintindi. Tayo'y magkaisa at mula sa ating chest, ating isigaw ng matindi with all due respect, China sa amin ng West Philippine Sea!
Ngayon, alam mo na pinagkaiba natin. Kita ko naman sa mukha mo. Hanggang bars ka lang, Floy. May greater purpose, tula ko. Sa bars, nakakaboses, pero di makaboses sa mga boses niya sa Donggago. Pero huwag ka mag-alala, Sixth Threat. Gumawa ako ng liham. Padala mo sa iyong amo. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4, number 5. Yeah. Dear Kuya. May gusto lang ako sabihin. Shh. Seryoso to. Seryoso to ha. Dear Kuya, may gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ambag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Ako'y Pinoy, hindi Ingles ang pangunahin kong lengguwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababadoyan sila sa rap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababadoyan sila sa rap, yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang sa panahon ngayon, di pasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa iyong paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tas tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw, may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag rap lang, huwag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. At sa mga matatanda, sa matatanda na kasama ni Kuya, gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna? Kampanan niyo muna responsibilities, mga idol. Di kayo kinikilala? Makipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle. Kayo yung nakakatanda. Dapat mauna kayo maging humble. Kasi ang mga nauna dapat ang leader at ang leader nagli-lead by example. Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, ito, sagutin mo tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, papa-flip top o sunugan, kahit isang beses nagpunta ka na ba? Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? Kaso kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. Eh kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? Nung nakaraang eleksyon, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? At ikaw, ha? Ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi. Ikaw dapat nagko-call out sa mga seniors 60 at nag-a-advise dyan, pre. Kaso wala, duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Well, at least napatunayan ko sa mga tao na wala kang silbi. At sa PS, sa mga di makaintindi, mga mandidis yan sigurado. Pero sige lang, be my guest, di ako mai-stress sa mga duranyo. Importante, my attorney says, kayo'y walang pwedeng maikaso, hindi nyo ko malilitis, kayo'y malinis tinarantado!